Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang senador sa 10 bilyong pisong tapyas sa panukalang budget para sa Department of Health o DOH sa ilalim ng pambansang pondo para sa 2024. Ito'y matapos isiwalat ni House Deputy Speaker at Batangas 6th District Representative Ralph Recto na bumaba sa 22 billion pesos ang pondo para sa medical assistance for indigent patients o MAIP Fund para sa susunod na taon kumpara sa mahigit 32 billion pesos ngayong taon. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, kanyang titingnan at itatanong ang patungkol sa budget cut, ganun din ang pondo para sa Universal Healthcare Program kapag sinimulan na ang pagdinig sa Senado para sa panukalang pondo para sa DOH. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, hindi maaaring ikompromiso ang budget para sa health programs, lalo na sa implementasyon ng Universal Healthcare Law kung saan lahat ng Pilipino ang makikinabang. Ganito rin ang punto ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Anya, wala dapat masasayang na pondo para sa pagbili ng bakuna, gamot at iba pang medical supplies. Dismayado rin si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na lagi umanong kulang at tatatapyasan ng mga budget para sa social services gaya sa sektor pangkalusugan, edukasyon at social assistance. Imbis na pagtapyas sa mga pondo, giit naman ni Senator Grace Poe, mas dapat anyang pagtuunan ng pansin ang mga nasasayang na pondo at inefficiency sa paggamit nito. Sina Senators Francis Tolentino at Bong Revilla nagpahayag din na susuriin sa budget hearing ang sinasabing pagtapyas sa DOH budget. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman gusto munang matanong mula sa mga gumawa ng budget proposal ang naging dahilan sa pagtapyas sa DOH budget at kung saan ito inilagay bago gumawa ng anumang motion. Pero si Senator Sonny Angara na chairperson ng Senate Committee on Finance, kumpiyansang madadagdagan ng pondo para sa MAIP sa pinal na bersyon gayaan niya sa mga nagdaang budget. Sisimulan na anyang talakayin ngayong linggo sa Senado ang panukalang budget para sa judiciary habang malapit na rin ma-schedule ang pagdinig para sa budget ng kada departamento. Target ng Senado na matapos ang mga pagdinig sa Oktubre habang inaasahang masusponsoran ang committee report para sa pambansang pondo sa Nobyembre. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.